Ano po bang reaction, ma'am, ng commission about this news po ng SSS hike? Of course, palagi yan ang aming nagagalak kami at nagpapasalamat anytime and every time na merong mga improvements sa mga benefits o kaya naman sa mga diskwento at mga batas na nagpapatibay para ito ay mapakinabangan ng ating mga nakatatanda. So this is a most welcome news. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Mayroong good news po mula sa SSS nung nakaraang nung Biyernes, partner, no. Inanunsyo nga po ng Social Security System na starting this year, partner, starting September this year, ay meron pong pension hike para po sa kanilang mga pensioners. Yung mga rehistradong miyembro po ng SSS ay makatatanggap po ng approximately 33% na adjustment para sa mga retirement and disability pensioners at 16%, 16% po para sa mga death and survivor pensioners. Kunin lang po natin ang sentimiento ng mga senior citizens, partner, dahil sila ang talagang unang naikinabang dito sa mga pension na ito. Kasama na po natin si Ma'am Mary Jane Loreche, Chairperson and CEO ng National Council for Senior Citizens. Doc, good morning po sa inyo. Welcome back po sa Anong Ganap. Good morning, ma'am. Good morning! Ay, magandang umaga, Christian and Pamela. Maraming tayo salamat po. natutuwa na naanyayahan ngayon to give our inputs on this. And correction lang please, it's a National Commission, not Council. Okay, so National Commission of Senior Citizens. Okay po, salamat po, ma'am. National Commission for Senior Citizens. Yan po si ma'am. Okay, ma'am, pag-usapan lang natin itong good news na ito mula po sa SSS, ano? Ano po bang reaction, ma'am, ng commission about this news po ng SSS hike? Of course, palagi yan ang aming nagagalak kami at nagpapasalamat anytime and every time na merong mga improvements sa mga benefits o kaya naman sa mga diskwento at mga batas na nagpapatibay para ito ay mapakinabangan ng ating mga nakatatanda. So this is a most welcome news. Pero sapat naman po ba, ma'am, yung kasi parang partner 10% muna yung ipatutupad starting September 2025, tapos yung another 10% yung next year, September 2026, and another 10% doon sa 2027. Pero ito po ba, ma'am, yung first 10% na increase, sasapat naman po doon sa mga, let's say, everyday pangangailangan po ng ating senior citizens? Naku, Pamela, napakaganda ng inyong katanungan. Kung kami ang tatanungin ninyo, I'm trying to crunch the numbers, no? Kaya sa harapan ko ang calculator ko. Pagka sinabi natin na 10% na increase dyan, with the inflation rate that we are faced with, at saka lahat ng mga bilihin at lahat ng ating mga pangangailangan ay tumataas. Parang baliwala siya kung titingnan mo, no? Para bang it's a drop in the bucket and hindi siya mararamdaman masyado ng ating mga nakatatanda. Subalit, sinasabi ko nga din, better kahit papaano may konti kahit naman kesa wala talaga. Opo, 'di ba? Correct me if I'm wrong, ma'am, 'di ba? Pare-pareho ang rate din kasi, 'di ba, ng pension na natatanggap ng kada senior, 'di ba? Depende po 'yan doon sa naging contribution nila habang sila ay nagtatrabaho hanggang sila ay magretiro.
That's correct. Again, Christian. So kung titingnan natin, hindi siya angkop, no? Kasi meron tayong yung mga nasalaylayan talaga na maliit ang contributions nila dahil yun lang naman talaga ang nandoon sa salary scale, no? At sa contribution matrix ng ating SSS. Sila talaga yung maliit lang ang kanilang matatanggap. Kaya nakikita natin sometimes ang discrepancy, no? At saka inequity nito na yung mga may kakayahan na malaki ang kanilang contribution at sila yung may mas mataas na when you talk about the percentage na increase, sila ang mas nakikinabang nito kaysa doon sa mga walang-wala sa buhay or yung mga ordinary nating mga mamamayan. Opo, maswerte yung mga yung habang sila ay nagtatrabaho, yung mga professional sila, yung mga malalaki ang sahod, kaya malaki na ko-contribute nila. Pero paano yung let's say yung mga hanggang nagretiro sila, 'di ba, nasa rank and file ang kanilang posisyon or yung mga nagsi-self contribution? That's true, Christian. So, bale, yun na nga sinasabi ko, it's like hindi talaga masyadong mararamdaman yan, no? Para bang ang tawag natin ay peanuts lang ang binibigay sa atin. Subalit again, tayo nagpapasalamat sa SSS at sila ay may tugon naman kahit papaano with the rising cost of living, no? Para sa ating mga mamamayan, lalong-lalo sa ating mga nakatatanda. Apo, pero Doc, it took 8 years para magkaroon ulit ng pension hike kasi parang the last time na nagkaroon ng hike ang pension ay 2017 pa. Do you think dapat ba mas dalasan po ng SSS ang yung SSS hike, yung hike sa pension? Dapat ba mas gawing every 3 years sana or every 4 years? Tama yun, Christian, kasi dapat maging sensitive tila to the market, no? Kung ano yung mga needs at saka paano yung inflation rate para correspondingly sila ay makaagapay din doon sa ating mga pensioners. Kasi 'di ba yung hindi naman din pagpabaga every year nagbabago syempre yung cost of living natin, binabagit nga ni Ma'am na yung inflation, 'di ba? At saka yung pangangailangan nga din po ng mga seniors, lalong-lalo na po ang pinakaunang concern diyan palagi yung mga gamot para sa mga nagme-maintenance. That's correct, no? So, isa din yan sa ating tinitingnan. Yun na nga sinasabi natin, for their maintenance medications alone, it's not enough. Whatever pension they are receiving or whatever benefits na binibigay natin. Kaya sa komisyon, we are working on the programmatic approach on how we will be able to provide the necessary needs of our seniors kasama ang whole of government approach. Pero ma'am, aside from gamot nga po sa maintenance, yun nga po, sinabi nyo malaking tulong ito sa mga senior citizen. Pero itong addition, let's say, kasi partner na panood ko nung nakapanood ako ng mga balita, ang common amount ay 5,100 na pension. So, kung yun ay 10% ipatutupad sa September, so 510 yung madadagdag. Ano-ano pa po ba o saang bagay pa po baka tutulong itong 500, let's say 510 peso na increase, ma'am, sa everyday living po, especially ng ating mga senior citizen? Medyo mahirap yan, Pamela, no? Kasi sa pagkain pa lang, kakain naman yan sila. Ang bayad sa kuryente at tubig, ano? At saka yung mga pang-araw-araw na needs nila. And very sad to say, no, na dahil sa kultura natin, nakikitira pa minsan yung mga kabataan or the younger generation sa ating mga nakatatanda. At kung wala namang hanap buhay yung ibang kaparte ng pamilya, so sila din ang sumasalo noon. So basically, marami patapang dapat tayong gawin as a country. Hindi lang yun sa pension natin pag-uusapan, kundi ano pa ang pwedeng paigtingin ng ating pamahalaan kung paano na mas maramdaman ng ating mga nakatatanda ano ang mga programa ng ating pamahalaan.
Opo. I wonder, ma'am, kung ang inyo po bang commission ay na-consult ng SSS or umupo po ba kayo sa isang discussion before nila in-announce itong pension hike? Wala talaga, hindi kami nakatanggap ng kanilang invitation for the dialogue. Ang mahalaga talaga, Christian, what you're trying to point out and which we believe is the moving forwards for all government agencies, no, to have a dialogue. We always call that as public consultation and stakeholders summit. At least marinig man lang doon ng boses ng ating bawat sektor na matatamaan sa kung ano mga programa or mga balak, no, na gawin ng bawat agencies na yan. Kasi kung baga sa ngayon, good news na ito, at least kahit papaano merong ipapatupad na pension hike, pero baka meron tayong matutunan from this policy para moving forward nga, gaya yung sinasabi ni ma'am, mas better way yung implementation natin, mas may participation yung mga stakeholders nga na magbe-benefit at mas maraming beneficiaries ang makinabang dito sa SSS hike na ito, partner. Yes, ma'am. Yes, tama yun. And we always propose, no, kami sa komisyon, even kami, pag maglalabas kami ng mga guidelines, we always have that public consultation. Hindi naman lahat makaka-enter niyan, but representations, no, or representatives should be there. Kasi that's the only way na makikita natin talaga, ito ba ay sapat, ito ba ay angkop, ito ba ay hindi. I know hindi natin mapipili lahat, but at least the voices of somehow the general population can be heard. Sa pag-aaral po ng inyong commission, ma'am, sa palagay po ninyo, ano po ba ang kumbaga mas katanggap-tanggap or angkop na amount or porsyento po dapat ng dagdag po sa ating mga pension sa panahon po ngayon, Siguro, Christian, okay naman yung iniisip nilang 33% kasi we have to be realistic as well, no? Ayaw naman natin na maubos din yung pondo just because we wanted more from them. But maybe with the consultation sana na nangyari, kung magiging staggered kasi hindi siya masyadong maramdaman Pero subalit again, kung 10% every year, by then lalamunin lang ng inflation yan diba? So sana ang ginawa dyan ay baka mas malaki on the first year and then the subsequent years titingnan kung maa-adjust pa siya. But then again, kahit na maliit na bagay lang yan, para sa amin sa komisyon, we welcome that, but better that, no, kaysa wala talaga. And yung every 8 years na kanilang assessment, I think that should be, dapat irepaso yan. So, meaning to say, they need to be more attuned to what's in the market today. Ano ba, gaano kalaki ang ating inflation rate? So, paano ba natin i-assess yan? Will it be every 3 years? Will it be every 5 years? Or will it be 10 years? No? So, kailangan nating pag-aralang mabuti yan. Pero ma'am, tiwala naman po, especially yung commission na masusustain naman itong ipinatutupad nila na hike. Alam mo, Pamela, yan yung isa sa pinakamagandang naging tanong natin sa araw na to, na dapat ay pinag-aralang mabuti. Kasi mahirap minsan na para bang reactive tayo. Okay, we wanna increase because that's the directive. But what about sustainability? We always think, is it sustainable? Are we really capable of implementing that? O baka naman, after a while, babawiin natin. O kaya naman ay 10 years na naman tayo mag-assess kasi para makabawi tayo doon sa ating ibinigay na increase. So these are issues and concerns that, this good news should also be considering. Opo. And speaking of sustainability, paano po kaya ma-assure ng SSS na hindi nga babawiin sa mga contributors naman? Kasi syempre nabalitaan na din for sure, partner ng mga senior citizens yung balitang hike, tas baka mamaya kasi
Noong 2017 pala, ma'am, nagkaroon agad ng contribution hike after nung nagpatupad nung huling increase. Pero this time naman daw, ang sinasabi ng SSS, hindi, promise namin, walang magiging contribution hike. Pero meron tayong pension hike. Walang babawiin sa mga contributors. I really hope so, no? Kasi mamaya ang magsushoulder ng increase na yan ay yung other contributors. I think that's one of the things na dapat ngang sabi ko ay pag-aralang mabuti. It will be most unfair naman sa ating mga contributors na sila ang sasalo dun sa whatever increases na ibibigay sa atin sa mga nakatatanda. We welcome that and we want to appreciate that. But then we have to be fair with everyone concerned, di ba? Right. Pero ma'am, aside from ito nga po yung sa SSS pension hike, as National Commission for Senior Citizens, ano pa po ba yung mga issues or areas na dapat pang i-improve para mapaigting nga po yung kapakanan ng ating mga senior citizens? Government services po sana, opo. Lahat dapat ay whole of government approach. So tayo sa commission, meron tayong ginagawa yung community-based care centers kung saan yung totality or wholeness o holistic approach ng pangailangan ng mga nakatatanda ay pwede nilang matamasa yan. So, that's why I said kanina pa whole of government. Kunyari yung kanilang wellness and health ay ilalagay sa ating community-based care centers, kasama natin, katuwang natin ang Department of Health. Yung ating livelihood opportunities na trainings natin, kasama natin ang TESDA at ang Department of Tourism. So, yung mga bagay na ganyan ay mahalaga. Kasama din natin ang mga doktor, no? Mga espesyalista kung saan pinapaigting natin ang Alzheimer's at saka dementia awareness. So, yung mga bagay na ganyan, siguro Pamela and Christian, will have to be paigtingin ng ating pamahalaan at lalong-lalo na ngayon na tumatanda ang ating bayan, no? We're an aging population and ang pagpasok ng komisyon is very timely as a way of addressing the needs of our older persons. Doc, maraming salamat po sa inyong insights at nawa po, no, hopefully makita natin na meron pang improvement din ang government doon sa at talagang maramdaman, services. partner, Oo, itong ipatutupad na hike. Yes, sa ating pension. Doc, If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!